Okay. Happy Lord's Day, everyone. Isang maligayang kaarawan po ng Panginoon. Yeah, as you know, the training of Kosengjil, the KOD missionary training program, are currently staying and training here at SF Center. Alam naman po natin na tayo po ay binisit ng ating mga kapatiran mula sa South Korea para po gampanan yung programang Kosengjil. Kosengjil. Kosengjil na programa. Yeah, today's Sunday service is especially led by Kosengjil trainees. At ito po ay pinapangunahan po ng ating mga Kosengjil na mga trainees. Yeah, SF Church, are you happy worshiping together in unity? Tayo po ba ay nagagalak na nagsasamba po tayo na sama-sama para sa ating Panginoon? Amen. Yeah, this is truly joyful and thankful worship service. Ito po ay tunay na magalak at maligayang pong pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Yeah, so the head missionaries of KOD will be sharing the word today and on May 10th. Kaya naman po ang ating missionary na magaling po sa South Korea ay magbabahagi po ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito, ngayon din po sa May 10. Yeah, today missionary Taehan Jung, who is in charge of KOD's Keepers Church, will preach the message to us. Si missionary Jong Taehan, siya po ang nag-lead ng programang ito at siya po ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Yeah, are you ready to welcome him? Tayo po ba ay handa na i-welcome siya sa mga oras na to? Okay, then when he comes up, please welcome him in big round of applause. Kaya po pag siya po ay lumapit, palakpakan po natin siya. Amen. 감사합니다. 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 네. 소개는 그만 안 하겠습니다. I-skip na lang po niya ang introduction. 네, 함께 서로 축복하면서 인사했으면 좋겠습니다. Upang pagpalain po natin ang bawat isa, nais po nating batiin ang ating katabi. 네, 당신은 하나님의 사랑받는 자녀입니다. Ikaw ay anak ng Diyos na tumatanggap ng pag-ibig. 와. 네. 너무 네. Okay na po. 네. 제가 현지 언어를 못하는 무지로 인해 지금 통역해 주시는 분이 옆에 서 계시는데요. Ako po ay isang Koreano na hindi ganoon kagaling sa syempre, hindi ko alam kung paano magsalita ng wikang Tagalog. Kaya meron po tayong interpreter na naririto. 네, 언어를 넘어 함께 예배드릴 수 있는 통로 되어 주신 우리 통역사님께 힘찬 박수와 응원 부탁드리겠습니다. Kaya palakpakan po natin ang buhay ng ating kapatid na gagamitin ng ating Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala. All praise to the Lord. Amen. 네, 오늘 이 시간 말씀을 듣고 하나님 아버지의 마음을 알게 되고 그분의 음성을 마음으로 듣게 되는 시간이 되시기를 바랍니다. Nawa maging oras po ito na mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon at sa pakikinig ng kanyang salita ay maunawaan din po natin ang kanyang puso para sa atin. 네. 말씀 주제는 아니야, 너도 하나님의 자녀야. Ang ating pamagat po na ating pag-aaralan ay hindi, ikaw din ay anak ng Diyos. 네. 함께 본문 말씀 마태복음 5장 1절에서 10절 함께 읽도록 하겠습니다. Pwede po nating basahin ng sabay-sabay ang ating main scripture na matatagpuan sa Matthew chapter 5 verses 1 to 10. Okay, so 그러면 제가 바로 읽도록 그럴까요? 네. 할까요? 아니 제가 읽는 게 아니라 그만 함께 읽도록 하겠습니다. So sabay-sabay po nating basahin. 시작. Ready, go. Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. 네.
네, 오늘 말씀은 아주 유명한 말씀입니다. Ang ating binasa po ay isang kilala o tanyag na scripture mula sa Biblia. 예수님께서 직접 말씀하시길 8가지 복에 관하여 말씀하시는 것을 볼 수 있습니다. Katulad na naman po na sinabi ng ating Panginoong Jesus, ito po yung mga 8 pagpapala na ibinahagi niya doon po sa Beatitude. 여기서 대부분의 사람들이 오늘 말씀을 듣고 읽고 깨닫기를 Sa ating pagbabasa ng kanyang salita at ating realization na makukuha, 뭔가 불쌍한 사람에게 복을 주시는 것처럼 읽고 깨달아질 수가 있습니다. maaring ma-realize natin o makuha natin doon na ito ay mga pangako para doon sa mga kawawa. 그리고 읽는 우리도 생각하길 하나님은 사랑의 하나님이니까 At dahil alam po natin at kilala natin ang Diyos na siya po ang Diyos ng pag-ibig, 전능하신 하나님이시라면 힘들고 어려운 불쌍한 사람들을 돕는 신으로 생각하며 읽고 깨닫게 될 것입니다. sa ating pagbabasa, maaari nating ma-realize na siya po ang Diyos na makapangyarihan at siya po ay ang Diyos na iniingatan yung mga taong nahihirapan. 그럼 이제 이 말씀은 내 상황이 어려울 때나 힘들 때 슬프고 괴로울 때가 아니면 Kung tayo po ay dumadanas sa mga panahon na kung saan tayo ay nalulungkot, nahihirapan o dumadanas sa maraming problema, 사실상 좋은 교훈 정도 내 인생의 보험처럼 지금 말고 나중에 필요한 정도로 생각하고 읽게 될 것입니다. pwede nating maisip na itong pangako ng Diyos ay maging spiritual insurance natin na pwede nating makuha sa oras ng pangangailangan. 그럼 이제 우리가 이 말씀을 읽고 은혜를 받을 때는 언제냐? Kaya ang katanungan, pag ito ay binasa natin at ating unawain, kailan natin matatanggap ang pagpapala? 당연히 내가 가난할 때, 무엇인가 어려운 상황에 처할 때, 우울하거나 힘들 때, Sigurado, matatanggap natin to pag tayo ay nahihirapan, pag tayo ay malungkot, o pag tayo po ay nagkakaroon ng problema. 등등 그때에 오늘의 말씀을 읽다 보면 힘이 나고 작은 소망들이 생길 것입니다. At pag atin pong basahin ito, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa, napapalakas ang ating mga espiritu. 동의가 되시나요? Tayo po ba ay ma-agree dito? 네. 그렇게 읽고 또 그렇게 가르침을 받으셨을 것입니다. Ganito ang ating pagbabasa, ganun din maaari ang ating pagtanggap ng pagturo mula sa salita. 네, 그럼 오늘 본문의 말씀의 진정한 의미와 은혜를 10%도 깨닫지 못하는 것입니다. Pero actually po, kung ito lamang ang ating realization, hindi natin nakuha yung tunay na mensahe na ating binasa mula sa kanyang salita. 오늘 아주 충격적인 말씀 안에 담겨져 있는 의미를 알아가 볼 텐데요. Atin pong aalamin ang napakagandang mensahe na ating pong makukuha mula sa ating mga nabasa. 말씀을 보고 듣기만 해도 지금 당장 그렇지는 않아도 참 따뜻하게 느껴지는 말씀. Hindi man po natin maranasan ng biglaan o at that moment ang ating nung tayo ay nagbasa, pero atin pong itong mararanasan pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos. 그리고 어렵고 힘든 일을 당하는 주변의 사람들에게 하나님을 소개할 때도 하나님을 소개하기에 너무나도 감동적인 그런 하나님을 믿는 나도 뭔가 든든한 이 팔복에 관한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. Atin pong ipabahagi ang isang magandang mensahe na pwede rin po nating ma-receive para sa ating mga sarili, pero hindi lang po mananatili sa ating sarili, kundi ito po ay maibabahagi din po natin sa ibang mga tao na nangangailangan ng kalakasan na nagagaling sa salita ng Diyos. 네, 여기서 한 가지 성도님들에게 말씀드리고 싶은 것은 Una, ang nais na ibahagi ng Panginoon sa mga Kristiyano na naririto, 성경을 읽을 때 한 구절 한 구절 해석하는데 힘을 쓰는 것보다 pag atin pong binabasa ang kanyang scripture verse by verse, instead na tayo po ay nagbabasa na sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, 네, 일단 쭉 읽어보시기를 바랍니다. bago muna yon na isa-isa, kundi basahin muna natin siya ng diretsuhan. 네, 그러면은 마태복음을 전체적으로 읽으면
많은 은혜를 누릴 수 있습니다. Kung ating pong babasahin ang kabuuan ng Matthew, marami pong pagpapala tayong matatanggap. 마태복음 1장 1절, 1장 1절, 1장 1절만 있는 게 아니라 Hindi lamang po ang pagbabasa natin ng Matthew 1:1, Matthew 1:2. Hindi lamang ganito, kundi 마태복음 1장, 2장, 3장, 4장 이렇게 쭉 읽으시기를 바랍니다. nawa ang bawat isa, pag tayo po ay nagbasa ng ating Biblia, ang pagbabasa natin ay Matthew 1, Matthew chapter 2, Matthew chapter 3, so on and so forth. 네, 그럼 많은 은혜를 누릴 수 있습니다. Sa pamamagitan ng ganitong pagbabasa, mas marami po tayong pagpapala na, or a revelation na makukuha mula sa kanyang salita. 그럼 본론으로 돌아와 Tayo po ay babalik sa ating pag-aaral. 오늘 말씀의 배경, 당시의 상황을 머리에 그려야 하는데요. Kinakailangan po na upang maunawaan natin yung mensahe, kailangan po natin makita yung background ng message na ito. 그럼 오늘 본문만을 가지고 우리가 생각을 해본다면 예수님께서 산에서 8가지 복에 대한 이야기를 하는 것으로 보이는데 Kung ating pong i-imagine ang nakasulat, ang ating nabasa sa nakasulat, makikita po natin na ang Panginoong Jesus ay nakaupo sa isang mountain. 언뜻 보면 좋은 가르침, 참 마음 따뜻해지는 교육이자 약속으로 볼 수 있습니다. Siya po ay nagbahagi ng walong promise at ang kanyang pagbabahagi po ay katulad na lamang na nanggagaling sa isang mabuting guro. 하지만 이때 당시 모였던 사람들, 말씀을 듣는 사람들이 누구인지 알았더라면 Pero kung alam po natin kung alam po natin o kilala natin kung sino ang mga taong nakikinig sa mensaheng ito, 예수님께서 그냥 좋은 말씀을 하신 것을 넘어 엄청난 깨달음을 주시기 위해 설교하신다는 것을 알 수 있습니다. mas mauunawaan po ng taong iyon kung siya po ay makikinig na bukas ang kanyang puso at mauunawaan din po niya kung na para din sa kanya ang mensaheng iyon. 지금 여기 있는 저와 여러분이 오늘 마태복음의 말씀을 제대로 이해하면 하나님의 살아계심을 확신할 수 있게 되어집니다. Katulad ko, nawa ang bawat isa po ay naniniwala po na tunay ang Diyos at kasama po natin siya sa mga oras na ito. 더하여 지금 우리와 함께 하고 계심을 그리고 그분이 나를 알고 계시며 날 너무 사랑하신다는 것을 깨닫게 될 것입니다. Ako rin po ay niwala na ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Siya po ay merong pakialam sa atin. Nawa ang bawat isa po ay maranasan at maramdaman ang katotohanan ito. 우리가 하나님의 자녀임을 확신하게 될 것입니다. Pag ating pong unawain at pakinggan ng mabuti ang mensahe, tayo po ay magkakaroon ng assurance na tunay na tayo po ay anak ng Panginoon. 이 말씀은 예수님께서 사람들에게 설득하지 않았습니다. 다시 본문의 말씀은 예수님께서 그때 당시 말씀을 듣는 사람들에게 이러한 사실을 믿어줄 수 있어? 라는 식의 설득이나 매달리지 않으셨습니다. Yung nagbahagi po ang Panginoong Jesus sa kanyang mensaheng ito, hindi niya po pinilit ang mga tao na makinig sa kanya, unawain ito, kundi hinayaan niya ang kanyang mensahe at ang Panginoong, ang Diyos Ama, ang siyang kumilos sa puso ng mga tao na nakikinig. 선포하셨습니다. 선포. Siya po ay nagdeklara. 말씀하신 대로 하실 수 있는 분이 하늘나라를 가장 잘 아시는 분이 하나님께서 직접 말씀하시는 것입니다. Ang Panginoong Jesus po, na kung saan siya po ang pinakamay alam patungkol sa kaharian ng Diyos, siya mismo ang nagbahagi nito sa mga taong nakikinig. 심령이 가난한 자는 복이 있다. 천국이 그들의 것이다. Na meron pong kaharian na nakahanda para po sa mga mahihirap. 애통하는 자는 복이 있다. 그들이 위로를 받을 것이다. Meron pong comfort doon sa mga nalulungkot. 온유한 자는 복이 있다. 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다. At meron pong inheritance ang mga taong merong kababaang loob. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다. 그들이 배부를 것이다. Merong pagpapala, mabubusog ang nauuhaw at nagugutom para sa katuwiran. 긍휼히 여기는 자는 복이 있다. 그들이 긍휼을 여김을 받을 것이다. Ang lahat na naghahanap sa Diyos ay tatanggap ng kanilang mga hinahanap. 마음이 청결한 자는 복이 있다. 그들이 하나님을 볼 것이다. At sa mga taong merong holiness sa puso,
meron silang pagpapala na makita ang Diyos. 화평하게 하는 자는 복이 있다. 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다. Ganon din po sa mga peacemakers. Sila po ay tatawagin na anak ng Diyos. 의를 위하여 박해받는 자는 복이 있다. 천국이 그들의 것이다. Kaya naman po sa lahat ng mga mahihirap sa Espiritu, sila po ay tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. 당시 상황을 들어가 보겠습니다. 본문의 구체적인 상황은 4장을 들여다보면 알 수 있습니다. Tignan po muna natin ang kondisyon o yung sitwasyon ng taong nakikinig. 함께 상상을 해보셔야 됩니다. Kailangan po na sabay-sabay o sama-sama po tayong i-imagine ito. 예수님께서 온 갈릴리를 다니면서 아픈 사람들을 많이 고쳐주셨습니다. Makita po natin ito sa chapter 4 na kung saan si Jesus ay naglibot po doon sa lugar ng Galilee. 그 소문을 듣고 예수님께로 아픈 사람들이 많이 몰리고 있었습니다. Narinig nila yung balita patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya naman po sila ay lumapit sa Kanya upang makatanggap ng kagalingan. 그렇게 고침을 받는 사람도 예수님을 따르고 고침을 받으려고 하는 사람들도 몰리는 상황이었습니다. Ayun po yung sitwasyon na kung saan sumusunod sila sa Panginoong Jesus dahil sila ay nakatanggap ng kagalingan at iba rin ay sumusunod sa Kanya upang makatanggap ng kagalingan. 이때 예수님께서 그 무리들을 보시곤 산에 올라가서 8가지 복에 대하여 선포하시는 것입니다. Kaya naman po sa kanilang pagsunod, umakyat ng mountain or bundok ang Panginoong Jesus at doon po siya nagsimula na magbahagi po ng 8 na pagpapala. 네, 그럼 조금 이상하지 않으신가요? Hindi po ba medyo kakaiba ang setting na ito? 지금 무리들은 예수님께 고침을 받은 사람들과 고침을 받으려고 하는 사람들이 몰려 있는 상황이었습니다. Ito po yung sitwasyon or setting na ito ay maraming mga tao na sumunod sa Panginoong Jesus. Iba ay nakatanggap, iba ay nagnanais na makatanggap. 그리고 그런 무리들이 몰려 있는 상황에 예수님께서 산에 앉으시니 제자들에게 선포 및 가르치는 것을 볼 수 있습니다. Kaya makita po natin ang mga taong lumapit sa Kanya ay nakinig sa Kanya dahil ang Panginoong Jesus po ay nagdeklara ng mensahe. 조금만 생각하더라도 이 상황을 머리에 그려 넣으면 우리가 평소에 생각하던 단순히 아픈 사람들에게 소망과 희망을 주기 위한 가르침이라고 하기엔 어색한 것을 볼 수 있습니다. Medyo may isip po natin na awkward na itong message na ito ay ang makakatanggap ay yung mga taong nangangailangan ng kagalingan. 생각해 보시길 바랍니다. Isipin po natin ng mabuti. 내가 지금 너무 아파, 힘들어. 그런데 온유한 자는 복이 있다고? Sasabihin natin na ako ay mahirap, puno ng sakit o karamdaman. Pero sinasabi ng mensahe, merong pagpapala doon sa mababang loob. 나는 지금 당장 낫고 싶은데 온유한 사람을 땅을 기업으로 받는다고? Na gusto ko na ng kagalingan sa oras na ito. Pero ang mababang kalooban ay makaka-inherit ng kingdom ng Panginoon. 나는 지금 빨리 이 어려운 상황을 해결하고 싶은데 심령이 가난한 자는 복이 있다. 그러면 천국을 주겠다? Ako ay nahihirapan at kinakailangan ko ng solusyon sa oras na ito. At sinasabi ng mensahe na ang taong merong uhaw at gutom sa katuwiran ay makakatanggap mula sa Panginoon. 지금 이미 아픈 게 해결이 됐는데 애통하는 자는 복이 있다. 위로를 받을 것이다. Ako ay nahihirapan na at nangangailangan ng solusyon o tulong ng Diyos. Pero sinasabi ng mensaheng ito na merong kaginhawaan doon sa taong nahihirapan. 이상하지 않으신가요? Hindi po ba medyo kakaiba ang mensaheng ito? 여러분, 팔복에 대한 예수님의 말씀은 단순히 힘든 사람들을 위로하기 위해 제자들을 가르치고 계시는 것이 아닙니다. Makikita po natin yung binahagi ng Panginoon. Ito po ang mensahe para po doon sa mga nahihirapan sa Espiritu. Hindi po ito turo para po doon sa mga disipulo lamang. 그냥 좋은 깨달음을 주기 위해 알아두면 좋으니까 말씀하시는 낚시하듯 뭐하다 어디 걸려봐라 이렇게 말씀을 툭툭 던지시는 것이 아닙니다.
Hindi lamang ito ibinahagi ng Diyos para lamang lumipas o hindi ma-catch ng tao dahil ito po ay merong mabigat na mensahe sa mga nakikinig. 말씀하시는 정확한 이유와 목적이 있으셨습니다. Ang mensahe na ibinahagi ng Panginoong Hesus ay merong purpose at merong pong goal na gustong ipakita. 팔복에 대한 내용은 정확하게 천국 복음을 전하는 하늘나라의 하늘의 기쁜 소식을 전하는 중이셨는데요. Ang pagbabahagi po ng Panginoong Hesus doon sa 8 na pagpapala, ito po ay balita rin po na nais siyang ipaalam sa mga tao patungkol po sa kaharian ng Diyos. 더 정확하게는 스스로 하나님의 백성이 될 수 없다. 이미 기회가 없다고 생각하는 사람들을 위해 Ito po ay isang pagkakataon na maparinig po sa mga tao na akala nila hindi sila tagapagmana o hindi sila matatawag na anak ng Diyos. 그리고 저 사람은 하나님의 백성이 될 수 없다고 생각하는 사람들의 그 편협한 기준과 의를 박살내기 위해 말씀하신 것입니다. Ito rin po ay mensahe para po dun sa mga tao na nag-aakala na sila lamang ang merong gantimpala at sila lamang po ay may karapatan na makatanggap po ng pangako ng Diyos. 이것을 천국 하늘나라의 주인이신 예수님이 직접 말씀하시는 것입니다. Ito po ang mensahe na nagbahagi po ng Panginoon o mamayari ng kaharian ng Diyos. Ito po ang pangalan niya ay Panginoong Hesukristo. 먼저는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 천국은 이런 사람들의 것이야. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ito ang mga tagapagmana o ito ganito ang patungkol sa kaharian ng Diyos. 그리고 무리에게 말씀하시는 것입니다. 너희도 하나님의 백성이야. Ganon din po, tayo po ay kabahagi sa mensaheng ito na ikaw din ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. 너도 나의 자녀가 될 수 있어. 너도 나의 사랑을 받을 자격이 있어. 너도 복을 받을 자격이 있어. 너도 행복할 자격이 있는 사람이야. Ikaw, ako ay mayroong karapatan na tawagin anak ng Diyos. Ikaw at ako ay may karapatan na tumanggap ng pagmamahal. Ikaw at ako ay may karapatan na makatanggap o makaranas ng tunay na kagalakan. 어떻게 팔복의 가르침이 이렇게 들릴 수 있느냐? Paano po kaya natin mapapakinggan na ito ang mensahe ng ating pinakinggan o binasa kanina sa Matthew 5? 그것은 바로 구약과 신약을 통틀어 가장 심각한 문제 그 중 하나인 유대인들의 선민의식 때문입니다. Ito po ay ating din dapat alamin yung isang problema na galing sa Old Testament and New Testament. Ito po yung problema ng mga may alam sa batas, yung mga Pariseo. 유대인들은 아브라함의 자손으로 볼 수 있는데요. Ang mga Jewish people po, kilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga anak ni Abraham. 쉽게 말해 자신들은 하나님께서 선택하신 백성이다라는 것입니다. Sa madaling salita, iniisip nila na sila po ay ang pinili ng Diyos. 그런데 문제는 하나님의 백성도 하나님의 말씀을 잘 들어야 하나님의 백성이지. Pero ang katotohanan, ang minsan ang iniisip nila na pag ang tao ay malalim ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos, siya lang ang may karapatan na tawaging anak ng Diyos. 성경을 들여다보면 유대인들은 역사 내내 하나님의 말씀대로 살지 않았습니다. Pero kung atin pong babasahin ang Biblia at kilalanin ang mga pamumuhay ng Jewish people, sila po ay mga tao din na hindi talaga sumusunod o namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. 참 유대인이 악한 것은 자기들도 말씀대로 살지 않으면서 이방인들 그리고 특히 사마리아인들을 싫어했었는데 Ang mga Jewish people na kung saan sila din naman ay hindi talaga tunay na sumusunod at inaalam ang kagustuhan ng Diyos, pero hinuhusgahan nila at ayaw nila ang mga tao mula sa Samaria. 자신들의 선민의식에 취해 하나님의 말씀을 모르는 율법을 모르는 사람들을 사람 취급하지 않았습니다. Hindi po tinitignan ng mga Jewish people ang mga tao dahil sila ay walang alam sa law or batas ng Panginoon.
그런데 여기서 만약 병이 들었거나 가난하게 산다거나 그럼 이건 하나님에게 저주를 받았다고 생각했습니다. Kaya po, ang mga taong ito, iniisip nila pag ang tao ay mahirap, pag ang tao ay may sakit o karamdaman, sila ay mga tao na sinumpa ng Panginoon. 존재 자체를 부정하려고 했습니다. Nagkakaroon po ng problema sa identidad ng tao. 왜냐하면 말씀하신 대로 살면 복을 받고 말씀대로 살지 않으면 저주를 받는다는 율법에 기록된 내용이 있었는데 하나님의 말씀의 기준으로 봤을 땐 병들고 가난하고 고아와 과부 등등 어렵게 힘들게 살면 자신들의 죄로 인해 하나님께 저주를 받았다고 생각하는 것입니다. Dahil meron pong isang scripture verse na nakalagay sa Bible na meron pong blessing doon sa sumusunod sa salita ng Diyos. Meron naman pong sumpa doon sa hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya po yung mga taong or Jewish people, ang akala nila na pag ang mga taong ito ay may sakit, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. 그러다 보니 아픈 사람들은 가난한 사람들은 남편이 없는 사람들은 살아도 살아있는 게 아니고 스스로도 하나님께 저주를 받았다고 생각했습니다. Kaya po ang mga taong may hirap, may sakit o karamdaman, mga tao na wala na ang kanilang asawa, iniisip din nila ang kanilang mga sarili na ako ay sinumpa or ako ay sinumpa ng Panginoon. 나는 조상들의 죄로 인해 그리고 나의 죄로 인해 하나님께 저주를 받은 거야. Ang sinasabi nila sa kanilang sarili, katulad na lamang ang sinabi doon sa Old Testament o sa Scripture na ako ay mahirap ngayon dahil ako ay sinumpa. 그렇게 마을 변두리에 살면서 자신의 신분과 처지를 받아들이길 그냥 타고난 천성이 거스를 수 없는 업보와 운명을 그대로 받아 사회적인 분위기 안에서 고립되어 살고 있었습니다. Kaya po sila po ay nabubuhay ng pamumuhay na kung saan ang kanilang pag-iisip ay hindi nila alam ang katotohanan at meron silang negatibong pag-iisip na sila po ay mahirap dahil sila po ay mahirap at sila ay sinumpa. 아프고 싶어서 아픈 것도 가난하게 태어나고 싶어서 가난하게 태어난 것도 남편을 잃고 싶어서 잃은 것도 부모를 떠나고 싶어 떠나보낸 게 아니었는데 남들이 다 그렇게 이야기하니까 Hindi ko naman ginusto na ako ay magkasakit. Hindi ko ginusto na ako ay mahirapan o iwan ng maaga ng aking asawa. Hindi ko rin ginusto na iwanan ako ng aking ama o ng aking ina. Pero dahil ito ang madalas kong mapakinggan, 율법은 들여다보지도 못하고 읽지도 못하는데 무슨 기준이 정확하게 날 정죄하고 있는지도 모르는데 hindi ko naman pa nababasa o naaaral ng malalim ang patungkol sa law o patungkol sa batas, pero ito yung mensahe na binabato sa akin. 저기 많이 배우고 잘 사는 사람들이 우린 사람이 아니라니까 그게 맞는 줄 알았습니다. Dahil ang mga taong ito na may alam sa batas, ito ang binabato sa amin, ito ang paningin sa amin, ito na lang din yung mensahe na aking pinaniniwalaan. 하나님을 아예 모르는 것도 아닌데 글은 모르니 전해 듣기로 우리가 거슬러 올라가면 우리도 하나님의 백성이었다는데 Pero kung alam lang nila na sa kabila ng kanilang mga sitwasyon sa buhay, sila rin po ay may karapatan na tawagin ng anak ng Diyos. 지금 닥친 상황이나 인생을 돌아보니 그냥 저주받고 버림받아 이제 천국 하나님의 백성은 내게는 해당이 안 되는 그런 이야기로 들은 것입니다. Ito po yung kanilang mensahe na napapakinggan na pag hindi nila alam ang patungkol sa salita ng Diyos, iba na ang mensahe na kanilang pinaniniwalaan. 희망과 소망을 품어보지 않았던 사람이 있을까요? 희망과 소망을 품어보지 않았던 사람이 있을까요? Meron po kayang tao na hindi kumapit sa pag-asa? 가지고 있어도 자신들도 하나님의 백성이고 싶어도 할 수가 없는 그런데 예수님께서는 이런 상황에 누구도 거들떠보지 않았던 사람 취급을 하지 않았던 병든 사람들, 귀신 든 사람들, 고아와 과부를 찾아가 같이 밥도 먹고 병도 낫게 하시고 귀신도 쫓아내시며 기적을 베푸시는 것입니다. Pero sa kabila na
Minsan nawawala ng pag-asa ang tao. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon na si Jesus ay lumapit doon sa mga taong nangangailangan. Doon sa may sakit, doon sa nasapian, doon sa nangangailangan. Ang Diyos ay lumapit sa kanila. 즉 자신을 사람답게 대우하시며 실제 사람으로서 구실을 할 수 있도록 저주에서 구원하신 것입니다. Ang Diyos po ay lumapit sa mga tao upang iparamdam sa kanila sila ay tao, nilikha sa imahe ng Diyos at sila po ay maaaring mapalaya mula doon sa mga sumpa. 그런 이들을 두고서 제자들이 나와왔을 때 8가지 복을 말씀하신 것은 그때 당시 사회에 깔려있는 사상, 선민의식으로부터 사람들의 생각을 무너뜨리기 위한 것입니다. Kaya po, ibinahagi ng Diyos ang 8 pangakong ito para po doon sa mga nahihirapan, hindi lang sa kanila, kundi doon sa mga tao na inaakala nila na sa kanila lang ang pangako ng kaharian. 삶이 고단하고 괴로운 마음이 가난하고 애통해할 수밖에 없는 자들에게도 하나님의 천국이 허락될 것이고 하나님의 저주가 아니라 위로가 있을 것이다. Sinasabi ng Diyos at ang pangako niya doon sa mga mahihirap, doon sa may sakit o may karamdaman, sila din ay may pangako, sila din ay mayroong pagpapala na galing po sa kaharian ng Panginoon. 율법을 이야기하며 온유하지 못한 자들에게 기업이 있는 것이 아닌 말씀하신 대로 사는 온유한 자에게 약속대로 기업이 허락될 것이다. Sa kabila na nakasulat doon po sa 10 Commandments, nagbigay po ng 8 promises ang Panginoon na nagpapatunay doon sa mababang loob, merong inheritance na nagagaling sa Kingdom of God. 자신의 배를 채우기 위해 세상의 것을 추구하는 사람이 진정 배부르는 것이 아니라 뭐가 없어도 삶이 넉넉치 않아도 천국에 대한 목마름, 깨끗하게 살고 싶은 소망함을 가지고 있는 사람에게 진정 배부를 것이다. Sinasabi ng Panginoon, hindi nabubusog lamang ang tao doon sa kanyang kinananaisan sa mundo, material na mga bagay, kundi ang tao ay nabubusog o siya ay mapupuno sa kanyang kauhawan kung siya po ay after po ng katuwiran ng Panginoon. 편협한 기준으로 긍휼을 저버린 유대인들에게 하나님의 긍휼함이 임하는 것이 아닌 실제로 서로가 서로를 의지하기에 서로를 도우려 긍휼히 여기는 자들을 하나님께서 긍휼히 여기신다. At ito po ang mensahe ng Panginoon para po maging malinaw doon sa mga taong akala nila ito ang kanilang totoong identidad at doon din po sa mga tao na inaakala nila na sila lang po ang tagapagmana ng pangako ng Diyos. 마음에 온갖 우상으로 채워져 있는 사람은 율법을 많이 아는 유대인들일지라도 하나님을 보지 못하지만 진실되게 마음으로 하나님을 한 분만을 찾는 사람들은 하나님은 보게 될 것이다. Hindi po ang pagpapala ng Diyos ay available lang doon sa taong may alam patungkol sa batas ng Diyos, kundi ang pagpapala ng Diyos ay para din po doon sa mga taong hinahanap siya sa Espiritu at sa katotohanan. 자신들의 기득권을 위해 자신들의 의를 위해 다른 사람들과 화평을 저버리는 핍박하는 유대인들은 그들에게 천국과 하나님의 자녀라 일컬음을 얻는 것이 아니라 화평하게 하기에 애쓰고 의를 위하여 박해를 받는 자들에게 하나님의 자녀됨과 천국이 있다는 것입니다. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi po doon sa mga taong akala nila dahil sila po ay Jewish or mga pinili ng Diyos na sila lang ay tagapagmana, kundi doon din po sa mga taong nais pong sundin ang tunay na salita ng Diyos at siya po ay ipasamuhay sa kanilang mga buhay. 즉, 안 들리고 보이지 않고 말할 수 없고 걸을 수 없어도 고아나 과부가 된 것은 죄로 인해 저주를 받아 천국과 하나님의 자녀가 되기에 예외 상황이 아니라 말씀에 순종하기만 한다면 유대인들과 동일한 기회가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되고 하나님을 보고 하나님의 사랑을 입을 기회와 자격이 되어진다는 것입니다. Sa kabila ng kung ano man ang iyong background, ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay, hindi dito nakabase ang katunayan na kung ikaw ay anak ng Diyos, kundi ang tunay na oportunidad o pribilehiyo na tayo po ay maging anak ng Diyos ay ang tunay na ating pananampalataya sa Kanya. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon, ito po ang ating garantiya na tayo po ay matatawag na anak ng Panginoon. 요한복음 3장 16절 말씀입니다.
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이다. Ito po ang nakasulat sa John 3:16. Sabay po natin sabihin, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. 하나님이 유대인들만 사랑한 것이 아니라 말씀을 많이 아는 사람만, 돈이 많은 사람만, 사람답게 사는 사람만, 깨끗하게 사는 사람만 하나님께서 사랑하신 것이 아니라 Hindi lamang po ang mga taong tinatawag na Jewish, taong merong kayamanan, merong kaya sa buhay, ay ang mahal ng Diyos, kundi sinasabi ng kanyang salita na mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. 우리 모두를 사랑하신 하나님이 우리를 사랑하시기에 하다하다 죄를 용서하시기 위해서 자신의 하나밖에 없는 아들을 죽음에 내어주시며 믿기만 한다면 영생을 얻는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Minahal po tayo ng Diyos at minahal po tayo ng Diyos na habang hindi pa po tayo matuwid sa Kanya. Binigyan niya po ang Kanyang bugtong na anak upang mamatay sa atin, upang tayo po ay malinisan mula sa ating mga kasalanan at magkaroon po tayo ng kapatawaran. 우리에게 대입한다면 언제까지 세상과 상황에 하는 말에 속아서 눈에 보여지는 대로 남들이 말하는 대로 그게 나인 줄 느껴지는 대로 반응하며 사실 건가요? Kung tayo po ay lumapit lamang sa Diyos, magkaroon ng pagsisisi at tanggapin siya ng buong puso, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at panibagong identidad na tayo po ay anak ng Diyos, hindi na po natin kailangan isa puso, isa isip yung mga sinasabi ng tao patungkol sa atin. 누가 저와 여러분을 정죄하며 하나님의 자녀가 아니라고 될 수 없다고 이야기하시던가요? Meron po tayong kasabihan at sinasabi na dahil tayo ay nilikha lamang, hindi tayo pwedeng tawagin na anak ng manlilikha. 그만 속으시기를 바랍니다. 네. 그만 속으시기를 바랍니다. Pero tama na po ang, tawag doon? Ano bang word yan? Tama na po yung mali nating pag-aakala. 저와 여러분은 우리를 포기하지 못하시는 하나님의 십자가 사랑으로 인해 Dahil tayo po ay ipinanalo na ng Panginoon na siya po ay namatay sa cross ng Kalbaryo. 하나님의 자녀가 됐고 하나님의 백성이 됐고 하나님의 사랑을 입고 함께 할 수 있는 자녀가 되었음을 잊지 마시길 바랍니다. Nawawag po nating kakalimutan na pag ating pong pinaniwalaan ang ginawa ng Panginoong Jesus, pinapasok siya sa ating mga puso, tayo pa ibinigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, maging tao niya, at tayo rin po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. 네, 예수님이 우리를 죄에서 건지시고 하나님의 자녀가 되게 하셨다. 믿으시기를 바랍니다. Nawa ating pong panampalatayahan na ang Diyos po ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo po ay mapabalik sa Ama at tayo po ay makasama niya panghabang buhay. 세상이 그리고 내 속에서 아무리 거짓말이라고 말해도 속지 마시고 믿으시기를 바랍니다. Huwag po tayong magpalinlang sa kasinungalingan ng sanlibutan o ng kaaway at tayo po ay tumindig at alamin po natin ang katotohanan na sinasabi ng kanyang salita. 그리고 더하여 하나님의 자녀라고 믿으신다면 At kung tayo po ay naniniwala na tayo po ay tinawag na anak ng Diyos, 이미 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 죽음에 넘겨버린 천박한 인간적인 가치관 kinuha na po ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kahirapan nung siya po ay napako sa cross ng Kalbaryo. 사람들을 정죄하고 판단하기 바쁜 의를 가져다 버리시기를 바랍니다. At ating pong tapunin na ang lahat ng mga judgment o yung mga maling pag-iisip ng tao patungkol sa atin. 우리 모두는 다른 사람들을 판단할 자격도 실력도 없는 받은 사랑 그대로 전하기, 받은 사랑 그대로 보내기만 그러니까 우리 모두는 다른 사람을 판단할 자격도 실력이 없는 받은 사랑 그대로 전하기만 할 하나님의 자녀된 생명을 기억하시기를 바랍니다. Nawa ang ating alalahanin lamang ay yung katotohanan ng salita ng Diyos at ating pong isantabi o tapunin na lahat ng mga pag-aakala ng tao sa atin na hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. 그리고 가르쳐 주시기를 바랍니다. At nawa po na hindi lang po natin isarili ang mensaheng ito, kundi ituro din po natin ito sa ating mga kaibigan o kakilala. 너도 하나님의 자녀야. Na ikaw din ay maaaring magkaroon ng karapatan na tawagin ng anak ng Diyos.
하나님이 너도 함께 하셔. Kasama mo din ang Panginoon. 그래서 날마다 간절히 받은 은혜와 구원과 사랑을 붙잡고 온유함으로 사람을 대하고 화평을 이루기에 힘쓰며 긍휼히 여김과 주님 한 분만을 바라며 예수님으로 인해 박해받기에 복받은 사람으로서 하나님의 자녀답게 살아가시기를 바랍니다. Kaya naman po tayo po ay mamuhay na maging peacemaker, tayo po ay mauhaw para po sa katuwiran, tayo po ay kahit sa kabila ng kahirapan natin, tayo po ay may mana sa Panginoon. Ganito po ang pamumuhay na atin pong dapat ipasamuhay sa araw-araw. 여러분, 우리는 하나님의 사랑받는 자녀요, 하나님과 함께하는 하나님의 백성입니다. Mga kapatid, tayo po ay anak ng Diyos na tumatanggap ng kanyang pagmamahal. Tayo rin po ay tinawag at tinubos upang maging tao ng ating buhay na Panginoon. 함께 찬양하시겠습니다. Kaya naman po tayo po ay tumayo at sabayan po natin ang ating worship in response of the Word of God.